Ang pinakatema po natin upang maunawaan ang pagpapala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. Maintindihan po natin ito. Paulit-ulit yung salitang blessed. Sa ibang salin ay happy. So, bago yon, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, nagpupuri po kami sa oras na ito at niluluwalhati namin ang inyong dakilang pangalan. Kahit sa anong sitwasyon ng aming buhay, hindi po mapipigilan ang pangangaral ng inyong salita. Panginoon, salamat sa oportunidad na ito na makapangaral ng inyong salita. Ang tanging hiling po namin, ang patnubay ng Santong Espiritu ay sumaamin. Maintindihan po namin ito at hindi lang maintindihan, kundi magkaroon kami ng malalim na pagmumuni-muni sa aming mga sarili o kahit kaming mga mananampalataya na. Tulungan niyo po kami at mahayag ang inyong kaharian sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Papuri, karangalan ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po kay Camden M. Busey sa Reform Forum about blessed are the poor in spirit. Ganito po ang pagkabanggit niya. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga taong naging lubhang naghihirap na ang tanging natitira sa kanila ay ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Marahil ay nagkaroon ng kamatayan sa pamilya o sa isang matinding pisikal na panghihina. Sa ibang pagkakataon, ito ay resulta ng digmaan o kawalan ng hustisya sa lipunan. Sabi pa, ang madilim na panahong tulad nito ay kadalasang nagbubukas ng mga mata ng mga tao sa kanilang espiritual na kadukhaan. Pwede, totoo nga naman na minsan sa mga matinding kahirapan ay minsan nagbubukas ng mga mata sa mga kadukhaan sa espiritu. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao ay dukha sa espiritu sa kalagayang bilang makasalanan. Minsan binabasa lang natin ito ng dire-diretso, pero ang gagawin natin, biyaya ng Diyos sa patuloy na pagsusustina ng buhay, by verse po nating titingnan ito. Ang sabi po ng verse 3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Yun lamang po. Ang aklat ng Matthew, ito po ang kwento ng Panginoong Hesus na taga Nazaret na itinala ni Matthew bilang isang mapanghikayat na saksi na si Jesus ay matagal nang inaasahang Misaya na nagdala ng kaharian ng Diyos sa lupa at ang propesiya na katuparan ng tunay at kapayapaan at pagpapalaya ng Diyos para sa Hudyo at mga Hintil. Angkop ito sa Ebanghelyo ni Matthew na lubos na sumasakop sa kaharian ng langit. Nararapat tayong magkaroon ng alituntunin ng kaharian na iyon na itinakda sa pagbubukas upang makilala natin ang mga hinihingi ng isang hari. Kaya nga kingdom, mayroong king. So tinitingnan muna natin ito para makita natin kung bakit binabanggit ang mga bagay na ito. Ang Matthew 5, ang Sermon sa Bundok, ay tinitingnan bilang isang makapangyarihang paglalahad ng batas ng Diyos
at ng buhay Kristiyano na nagbibigay din sa kahalagaan ng pagtupad sa batas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at pamumuhay sa kabanalan sa halip na pagsunod lamang sa panlabas na mga tuntunin. Ang lahat ng beatitude ay nagsisimula sa salitang blessed. Ang mga ito po ay tinatawag na beatitude mula sa Latin beatos, na ang ibig sabihin blessed o happy. Ang maikling pahayag ng nagbubud sa sermon sa bundok, ang Matthew 5 hanggang 7 ay ang unang bloke ng material sa pagtuturo sa Matthew na tumatalakay sa etika ng kaharian, ethics of the kingdom. So, may ikling pahayag na binabanggit ko nga po na nagbubuod sa sermon sa bundok. So, mapapansin natin, doon pa lang sa chapter 4, para maintindihan natin bakit sinabi yung tungkol sa mga bagay na ito, na mapapalad ang dukha sa espiritu sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Bakit nga ba sinabi ito? Sa chapter 4 pa lang po, mga kapatid, verse 17, si Jesus po ay nag-summary ng kanyang mensahe. Ano po yung summary ng kanyang mensahe? Magsisi sapagkat ang kaharian ay malapit na. So doon po natin makikita, pagdating dito sa chapter 5, ang Matthew 5 hanggang 7 ay nagpapakita ng higit na detalye ng nagsisising pamumuhay na nagpapakilala sa mga tao ng kaharian. So, ang bloke na ito ay pinakikilala sa pamamagitan ng isang karaniwang Old Testament library form na tinatawag pong beatitude. So, narito ang pagpapala ay ang angkop ng kaharian para sa mga namumuhay sa buhay na nagsisisi. Naiintindihan sana ng mga tagapakinig ni Jesus ang mga ito at lalo na bilang pangako para sa hinaharap sa panahon ng paghahari ng Diyos. Ang hinaharap na kaharian ay minsan ay tinutukoy ng mga imahin mula sa salaysay ng paglikha o pag-alis ng Israel mula sa Ehipto, na ito po ay tinuturing ng mga Hudyo bilang kanilang orihinal na pagtubos. Tinitingnan muna po natin ito. Matagal pa naman po ang hapon. So, sa konteksto po ng kabanata, ang Matthew 5, ito po ay paglalarawan ni Matthew na napakalaking pulutong na sumusunod kay Jesus. Alam natin, Matthew 4 verse 25, ang sabi po dito, chapter 4. Asan ba yun? Verse 25. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at mula sa ibayo ng Jordan. So, isang araw po, si Jesus ay umupo sa isang burol upang turuan sila. Ito po ay tinatawag nating sermon sa bundok. Inilalarawan niya bilang mapalad ang mga dukha sa espiritu o poor in spirit. Ipinapaliwanag din ni Kristo kung paanong ang pamantayan ng Diyos sa katuwiran ay higit pa sa pag-uugali at pananalita. Kasama rin ang mga iniisip at saloobin ng tao. So mga kapatid, ang pagkamit sa mga pamantayan ng Diyos, nangangahulugan po ito ng pagiging perpekto. Siyempre, habang nandito tayo sa lupa, hindi pa natin ma-attain yon. Pero yung pamantayan ng Diyos, alam natin kung makakamit natin ang lubusan yan, magiging ganap tayo. Alam natin pagdating ng panahon.
So, pinagpapatuloy ng Kabanata 6 ang sermon na ito na may higit pang mga halimbawa ng paglilinaw ni Jesus sa layunin ng Diyos para sa makaduyos na pamumuhay. Kaya ang ating topic, ito na tayo magsisimula. Binigay ko lang po yung counting background para makita natin. So, ang topic po natin, people's character in the kingdom. Katangian ng tao sa kaharian. Ano nga ba? At alam natin, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, Colossus chapter 1 verse 13, tayo po ay nasa kingdom na ni Christ. So ngayon, sa sermon na ito sa bundok, magandang maintindihan po natin. Ang mensahe ko po sa umagang ito, ang katangian ng mga tao sa kaharian ay masasalamin sa kanilang kalagayan sa paningin ng Diyos. Masasalamin po sa kanilang kalagayan sa paningin ng Diyos. Dalawang bagay ang gusto kong pag-usapan natin. Understanding to bankruptcy in spirit. Pag-unawa sa pagkakabangkarote sa espiritu. Pangalawa, understanding that the kingdom is theirs. Pag-unawa na ang kaharian ay kanila. So ngayon mga kapatid, pag-unawa sa pagkabangkarote sa espiritu. So ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging dukha sa espiritu? Lagi natin nababasa ito eh. At bakit ang pagiging dukha sa espiritu ay nagre-resulta ng kaharian ng langit? Bakit ang dukha sa espiritu ay isang bagay na nais ng Diyos na maging tayo? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay maging dukha sa anumang bagay? So, unang-unang maintindihan natin dito, yung dukha sa spiritual. Spiritual poor. Tiningnan ko po sa Reformed Theology, ang dukha sa espiritu, yung verse 3a, ay nangangahulugan daw po ng malalim, pakinggan po ninyo, malalim na pagkilala sa ating espiritual na pagkabangkarote at pag-asa sa biyaya ng Diyos sa halip na pag-asa sa sarili na humahantong sa pagpapakumbaba at pagtanggap sa mga pagpapala ng Diyos. Yun daw po ang spiritual na kadukhaan. Dukha sa spiritual, hindi po ito sa pinansyal na kahirapan. Ang pariralang dukha sa espiritu ay hindi tumutukoy sa material na kahirapan, kundi sa isang pagkilala sa ating spiritual na kahungkagan. Sana maintindihan natin, hungkag. Alam ba niyo yung salitang hungkag? Walang laman. At kawalang kakayahan na makamit ang kaligtasan o mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos sa ating sarili. Wala po. Bangkarote nga po tayo. Pag sinabing bangkarote, parang isang negosyo ito na bankrupt. In the sight of God, bankrupt tayo. So, ang pagiging dukha sa espiritu ay nagsasangkot ng pagkilala sa ating pangangailangan para sa biyaya at awa ng Diyos sa halip na umasa sa ating sariling mga merito at kakayanan. Ito po ay tinatawag tungkol sa pag-alis, pagtanggi sa ating sarili na pagmamataas. Alam natin, tayo po ay mapagbataas, tanggapin man o hindi. Ang nangingibabaw sa atin, ako isim. Laging ako ang bida. At pagiging sapat sa sarili. Kumbaga, minsan ang tingin natin sa ating sarili, sapat tayo. Pero kailangang pag-alis, pagtanggi upang mapuno tayo ng Diyos ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Ang pagkilala sa espiritual na kahirapan ay nakikita bilang isang pundasyong elemento
ng pananampalatayang Kristiyano na kinakailangan para sa pag-unawa at pagsunod sa iba pang mga turo ni Jesus. Ang pagiging kaawa-awa sa Espiritu ay humahamon po ito. Humahamon sa likas na hilig ng tao tungo sa pagkamakasarili, pagmamataas. Ano po ang kapalit? Kapalit na nagtuturo ng isang buhay na may pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, ikaw ay nasa kingdom na ni Christ. Ay ang tanong, ano ang buhay mo na pinag-aarian ni Kristo? Kung ikaw na may wala sa Panginoon, ma-realize mo, bangkarote ka. At sa pagkabangkarote mo, bankrupt ka, never kang makapasok sa kingdom of Christ kung hindi mo marirealize yun. At aasa ka sa biyaya ng Diyos. Sa kontekstong ito, karaniwang sinasabi ni Jesus na tanging ang mga hindi umaasa sa kanilang sariling kabutihan ang bibigyan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Naalala niyo si Nicodemo. Si Nicodemo, parang kung titingnan ni Nicodemo, sapat na siya. Dalubhasa sa law eh. Dalubhasa sa teacher siya eh. Pero bakit sinabi ni Jesus, kailangan mong maborn again? Kailangan mong makakilala sa Panginoon. Kailangan mong ma-regenerate para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi po ito isang apila upang tanggihan ang ating kahalagahan bilang tao. Kundi po kilalanin ang ating kasalanan at lubhang pangangailangan para sa kaligtasan. Ang punto natin, ang pagkadukha sa Espiritu ay isang kalagayan natin sa harapan ng Diyos na kinikilala natin bago tayo makapasok sa Kanyang kaharian. Makita natin na bilang makasalanan ay wala tayong magagawa sa ating sarili, kundi umasa lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya yun ang turo ni Christ. Mapapalad ang dukha sa Espiritu. Mapapasa kanila ang kaharian. Ano ang ating kailangan? Pangangailangan ng Ebanghelyo. Kailangan natin ng Ebanghelyo. Mula sa Reformed perspective, ang Ebanghelyo daw ay nakikita bilang ganap at mahalagang pangangailangan ng sangkatauhan. Nag-aalok ng kaligtasan mula sa kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Na binibigyan din ng soberanya ng Diyos at ang pag-asa ng mananampalataya sa biyaya. Yun daw po. Bakit at papaano ang pagiging dukha sa Espiritu ay nagre-resulta sa kaharian ng Diyos? Bagamat na maaring malawak ang kahulugan ng pariralang ito, ang kaharian ng langit ay mahalagang tumutukoy sa kaligtasan. Ang kaharian ng langit ay parehong walang hanggan sa langit kasama ang Diyos pagkatapos ng kamatayan. Roma 6:23, at ang walang hanggang kalidad ng buhay kasama ang Diyos bago ang kamatayan. Gaya na sinabi ko, kung tayo mananampalataya, tayo nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Pero anong kalidad ang buhay natin ngayon? Tayo mag-evaluate sa ating sarili. Tayo mag-evaluate sa ating sarili. Sabi doon na ang walang hanggang kalidad ng buhay kasama ang Diyos bago ang kamatayan. John 10, verse 10. Ang Diyos po ay nag-aalok sa atin ng kaligtasan bilang isang regalo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Ang buong kabayaran para sa kasalanan o kabayaran ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, bago natin matanggap ang kaloob na ito,
dapat nating maunawaan na hindi natin magagawa sa ating sarili, sa ating pagpupunyagi, sa ating pagsisikap na maging karapat-dapat tayo dito. Never po. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa. So dapat nating kilalanin ang ating pagiging makasalanan bago natin maunawaan ang ating pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Naiintindihan ba natin? Lalo sa mga wala pa sa Panginoon, naiintindihan ba natin na mula kay Eva at Adan, tayo po ay binilang na makasalanan, kaya tayo po ay bangkarote sa Espiritu. Pero dahil si Christ ay nagtuturo sa bundok, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, mapasa kanila ang kaharian. Napakaganda po. Ang point natin, dapat nating aminin ang ating spiritual na pagkabangkarote bago natin matanggap ang spiritual na kayamanan na inaalok ng Diyos. Ito ang mga spiritual blessing. Pakaraming spiritual blessing. Ephesians chapter 1 verse 3. Dapat tayong maging dukha sa Espiritu. Dapat alam natin yon. Wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Pero napakaganda ng alok ni Christ. Blessed, blessed, happy, happy ang dukha sa Espiritu. Parang pinapakita sa bawat tao sa panahong yon. Kung hindi mo makikita na ikaw ay bangkarote sa espiritual, never kitang papasukin sa kaharian ng Diyos. Kaya ang challenge ko po, binibigyan din ng tradisyon ng mga reform na ang pagkilala sa ating espiritual na kahirapan ay humahantong sa atin na hanapin ang Diyos ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, umaasa sa kanyang biyaya para sa kaligtasan. At pagbabagong anyo o pagbabagong buhay, kaya ito ang sinabi ng Panginoong Hesus na blessed, blessed, happy, happy. Sa kalagayan ng pagkabangkarote. Ang sabi po ng Legionnaire Ministries, sinasabi sa atin ni Jesus na ang dukha sa Espiritu lamang ang tatanggap ng kaharian ng langit. Ang dukha sa Espiritu ay isang pag-alis ng ating pag-asa sa sarili at anumang pag-aangkin na maling pinaniniwalaan nating mayroon sa Diyos. Ito ay isang pagkilala na tayo po ay lubos na umaasa sa banal na biyaya at hindi karapat-dapat sa kanyang pabor. Ito ay pagsisisi mula sa paglalagay ng ating sarili bilang mga Diyos at pagkatapos sa isang pagpapahinga sa pangako ng kaligtasan ng Panginoon. Napakaganda po mga kapatid. Uulitin ko ang summary ni Christ sa kanyang mensahe, Matthew 5:17. Magsisi sapagkat ang kaharian ay malapit na. Kaya challenge ko po sa lahat ng visitors, kung mayroon man dito na wala talagang relasyon sa Diyos, pero mapalad ka dahil nadidinig mo ang mensaheng ito, na sana maintindihan mo na ikaw ay bankrupt sa Espiritu. Makita mo ang iyong sarili na ikaw ay walang magagawa para maligtas, wala kang magagawa para makapasok sa kaharian ng Diyos. At ang iyong buhay, aminin mo man o sa hindi, by status, ikaw ay nasa kadiliman. Dahil lahat ng wala sa Panginoon ay nasa kadiliman. Yan ang turing ng Biblia. Kung babasahin natin ang Colossus chapter 1 verse 13, pakinggan po ninyo.
Verse 13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Take note ha. Sinasabi ito sa iglesia ng Colosas. Sinabi ni Paul, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Meaning, before, nasa kapangyarihan tayo ng kadiliman. Aminin naman natin o hindi. Anong sabi? At inilipat tayo saan? Sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So ito po yung napakalagang pag-usapan. Kaya blessed ang isang tao na na-realize na siya ay bankrupt sa spiritual. Nakita niya ang pagiging makasalanan, na wala akong kakayanan para maligtas, na wala akong magagawa para maligtas. Si Kristo lamang. Si Kristo ang nag-alis sa kadiliman at naglagay sa kaharian niya. Kaya challenge ko sa mga wala sa Panginoon, sino man kayo, pakiisipin po ninyo, hindi ka magiging blessed kapag hindi mo nakita ang iyong sarili. Tandaan natin, si Christ ang nagsabi nito, blessed ang mga dukha sa Espiritu. Ang kausap niya, maraming tao, at kanya, partikular kanyang mga alagad. Pinapaunawa ni Christ sa kanila, blessed kayo. Pinapaunawa ni Christ, blessed kayo dahil dukha kayo sa Espiritu. Pangalawa po, pag-unawa na ang kaharian ay sa kanila. Ang kaharian po, mga kapatid, ay isang biyaya sa mga dukha sa espiritual. Yung gusto kong maintindihan natin. Ang kaharian ay isang biyaya sa mga dukha sa espiritual. Sa mga reformador, ang pariralang ang kaharian ay kanila tulad ng sa mga dukha sa espiritu. Ang sabi, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito daw po ay nagpapahiwatig na ang mga kumikilala sa kanilang pangangailangan para sa Diyos at umaasa sa kanyang biyaya ay pinagpapala at binibigyan ng akses sa kaharian ng Diyos. Napaka-biyaya po na ikaw ay mapunta sa paghahari ng Diyos. Mapunta ka sa paghahari ng isang king, si Christ. Nakakalungkot ang buhay na kapag tayo ay nasa kaharian ng kadiliman. Yan po ang katotohanan. Kaya magugulat ka sa maraming tao, walang pakundangan ang paggawa ng masama kasi nasa kadiliman. Pero ikaw na napapasok sa kingdom ni Christ, igagayad ka. Meron siyang matibay na pamantayan sa pamumuhay sa kabanalan. Alituntunin para sa katuwiran. Hindi ito sa pamagitan ng merito, kundi sa pamagitan ng kanyang soberanong biyaya. Napakapalad kapag ikaw ay napunta sa kaharian ng Diyos. Biyaya ito sa iyo. Ang pangako na sa kanila ang kaharian ng langit ay nagbibigay diin po, mga kapatid, na ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos. Biyaya ng Diyos, hindi isang bagay na maaari nating makuha o pagtrabahuan sa pamagitan ng ating sariling pagsisikap. Mahigpit na binibigyan din ng mga Reformed theology ang biyaya at soberanya ng Diyos. Ibig sabihin ay ang kaligtasan at pagpasok sa kaharian ng Diyos ay mga kaloob, hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga gawa o merito ng tao. Ang beatitude, mga kapatid, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin po, nagpapakita na ang mga kumikilala sa kanilang sariling espiritual na kahirapan at umaasa sa Diyos ay pinagpapala at tumatanggap ng kaharian.
Sarap pong isipin. Kung magre-rewind tayo, magbabakrid tayo sa ating buhay, hindi ba ang laki nating pasasalamat na ngayong araw na ito ng linggo tayo ay nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos? Na dati, hindi naman natin ginagawa. Nakikipagmaritisan tayo sa iba't ibang tao. Buhay natin sa mundo. Pero blessed! Dahil nakita natin ang pagkamakasalanan natin sa ating buhay at nakilala natin ang Diyos. Ang point natin, ang mapa sa kanila ang kaharian ay ang pagkilala na sila ay makasalanan at walang magagawa sa pamagitan ng kanilang pagsisikap kundi sa biyaya ng Diyos lamang. Pangalawa, ito po ay hindi gantimpala dahil sa mabubuting gawa. Never po. Binanggit natin ang kaharian ay biyaya ng Diyos. Hindi po ito gantimpala dahil sa ating mabubuting gawa. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang gantimpala para sa mabubuting gawa o isang premyo para sa pagsunod sa hanay ng mga tuntunin. Uulitin ko po, ito ay by grace pa rin. Biyaya ng Diyos. Ang kahariang ito ay nagsimula sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ngunit ito ay patuloy na natutupad pa rin ngayon at patuloy na matutupad sa hinaharap. Si Jesus po ay nakikita bilang hari ng kahariang ito at ang kanyang paghahari ay kapwa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tinatawag ni Jesus ang mga tao na magsisi at yakapin ang kanyang paghahari, tumalikod sa kanilang mga dating paraan ng pamumuhay. Ang kaharian ng Diyos ay nakikita bilang isang mahalagang kayamanan. Sa atin, ang binibigyan nating halaga, pag pinag-usapan ng material, natutuwa tayo sa mga mayayaman, nagkakamal ng mga ginto. Pero alam ba ninyo bakit sinabi na ang kaharian ay bilang isang napakahalagang kayamanan? Mahalagang kayamanan po ito sa atin. Dahil ang usapin ng buhay ay hindi lamang dito sa mundo. Ang mga material na bagay ay maiiwan natin dito sa mundo. Pero paano yung ating kaluluwa? Kaya sinasabi ni Christ, mapapalad ang mga taong dukha sa Espiritu, sa kanila ang kaharian. Isipin ninyo, kaharian ng Diyos, kaharian na sa langit, na makakasama natin ang Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar, kundi isang paraan ng pamumuhay na nailalarawan sa pamamagitan ng katangian tulad ng habag, katarungan, pag-ibig at awa. Ang iglesia po, mga kapatid, na nakikita bilang pagpapakita ng paghahari ng Diyos ay isang lugar po kung saan ang mga tao ng Diyos ay nagtitipon upang sumamba sa buhay ang kanilang pananampalataya. Napakabiyaya ng Diyos kung every Sunday tayo ay sumasamba. Dapat pahalagahan po natin yun. Huwag tayong umabsent. Kasi nasa kingdom na tayo ni Christ. At sina-challenge ko ang mga wala pa sa Panginoon. Ngayong naiintindihan mo na, magpatuloy ka. Mahalaga na ikaw ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Dahil yun ang pinakamahalaga. Wala namang ibang layunin si Christ kung bakit nagpunta dito si Christ. Madala tayo sa kanyang kingdom, sa sangkalangitan, na habang tayo ay nasa paghahari niya, tinuturuan tayo kung ano ang dapat nating buhay. So mga kapatid, pakasiyasatin natin ang ating sarili ngayon. Gaano mo pinapahalagahan? Aatin ka kung gusto mo lang.
Aatin tayo kung okay ang pakiramdam natin. Mga kapatid, isang lugar na mga tao ng Diyos, pagpapakita na nasa kingdom ng Panginoon, na sila'y sumasamba every Sunday. Naniniwala ang aral ng mga reform na ang kaharian ng Diyos ay dapat maka-impluensya sa lahat ng larangan ng buhay, kabilang ang iglesia, pamilya, estado at iba pang larangan. Yun ang sabi nila. At tama. Ang point natin, ang poor in spirit o dukha sa espiritu ay sa kanila ang kaharian dahil ito ay nakadepende lamang sa Diyos at pagkasoberanya niya. Sa ating pagtatapos at hamon, sinulat ni John Calvin. Anong sabi niya? Na siya lamang na nababawasan sa wala sa kanyang sarili. So pinapakita niya talaga na wala siya talaga sa sarili niya. Yung wala, kumbaga, nababawasan sa wala sa kanyang sarili. At umaasa sa awa ng Diyos ay dukha sa espiritu. Yun ang gusto niyang sabihin. Nakita ni John Calvin na dukha siya sa espiritu at umaasa lang siya sa awa ng Diyos. The way na nakikita niya ang kanyang sarili, nababawasan hanggang sa marating na zero talaga, na uaasa lang sa awa ng Diyos. Poor in spirit. Mayaman o mahirap, kung hindi natin makita ang ating pangangailangan bilang poor in spirit, para sa kaligtasan, mabibigo tayong makapasok sa kaharian. Take note, ang makapasok sa kaharian ni Christ, save! Yun ang in-emphasize niya kay Nicodemo. No one can see the kingdom of Christ unless, be born again. Kasi patay tayo sa espiritu. Dukha sa espiritu. Pero ang Diyos ang bumubuhay. Grace ng Diyos. Bilang makasalanan, dukha tayo sa espiritu na kailangan natin ng biyaya at habag ng Diyos upang tayo'y maging mapalad at mapasa atin ang kaharian. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay ang pagkilala sa ating pagkadukha sa espiritu at pagkilala na wala tayong magagawa sa sarili na ating makapasok sa kaharian, kundi umasa sa biyaya habag lamang ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, ulitin ko, tayo po ay nasa kaharian na ng kanyang minamahal na anak. Pero gaano mo tinitreasure na ikaw ay nasa paghahari ni Kristo? Tayo ba, ang sarili pa rin natin ang nasusunod? Tayo ba, ang kapakanan pa rin natin ang iniisip? Tandaan natin, Filipos chapter 2, hindi tayo gagawa ng mga bagay pakikipagpaligsahan, kundi ang titingnan natin ang kapakanan ng iba. Iyon ang mga nasa kingdom. Kaya pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Ang tanging hiling ko, patuloy niyo akong isama sa prayer na maging successful ang operation, then mabilis na pag-recover. Yun po ang hiling ko lang po sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa oras na ito. Inumpisa namin ang sermon sa bundok
mula verse 3, sa inyong biyaya at habag sa patuloy na pagsusustain sa inyong lingkod, ay may pagpatuloy ang mga bagay na ito para mas lalo pa naming maintindihan kung ano ang salitang blessed. Salamat po sa bawat isa na nandito. Sa lahat ng mga mananampalataya na bilang nasa kaharian mo, nawa pagbulay-bulayan nila ang kanilang sarili, ang aming mga sarili. Gaano namin pinapahalagan na ikaw ang aming King, na ikaw ang naghahari sa amin. At sa mga wala pa sa inyo, Panginoon, tulungan niyo po ng inyong habag at awa na makita nila na sila po ay dukha sa Espiritu at dumako sa tunay na pagsisisi upang mapasa kanila ang kaharian mo. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.